Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ngayon po ay araw na naman ng ating pananambahan at tunay nga na dapat hilingin natin sa ating Panginoon na tayo po ay patuloy na samahan, patuloy po na gabayan sa atin pong gagawin ngayon umaga. So nais ko pong anyayahan ang bawat isa bago po tayo dumako sa atin pong mensahe ngayon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan paugad kami ay nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na patuloy na nag-iingat, gumagabay sa bawat isa sa amin. Aking dalangin po, Panginoon, hallelujah. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, na yung banal na Espiritu Santo, O God, hallelujah, sa aming pagbubulay na yung mga banal na salita. Lord, tunay nga, Panginoon, nawa maging pagpapala, Panginoon, ang iyong masalita, Panginoon, sa bawat magikinig, Panginoon, at nanonood, Lord, sa aming gagawin, Panginoon, sa aming live stream, O God, na tunay nga, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, na patuloy kang kikilos, Lord, sa bawat buhay. Patuloy kang kikilos, Lord, sa bawat pamilya, O God, hallelujah. At Lord, tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang ang Diyos na patuloy namin, Panginoon, itinataas. Patuloy namin, Panginoon, pinapanaligan, O God, hallelujah. Kaya Lord, aking dalangin, O God, hallelujah. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa masandaling ito, O God. Hayaan niyo ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. At aking sinasaway, Panginoon, anumang gawa ng kaaway, Lord, hallelujah, na nais hadlangan, Panginoon, ang aming pananambahan, Lord, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Walang karapatan, Panginoon, hallelujah, ang mga gawa ni Satanas, Panginoon, sa umagang ito. Kaya Lord, salamat, Panginoon, salamat sa iyo ang papuri para salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So ngayong umaga po, ang atin pong tatalakayin ngayon ay patungkol sa pananampalataya o yung faith natin po sa ating Panginoon, na kung saan ito po ang kailangan natin ngayon sa panahon na ito na talagang hindi natin alam kung ano po ang mangyayari sa ating mga buhay, kung ano po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Ngunit ako'y naniniwala na sa pamamagitan po ng ating paniniwala o pananampalataya, tayo po ay patuloy nagagabayan ng ating Panginoon. Kaya kung mayroon po kayong banal na kasulatan, makipagbukas nga po kayo sa akin sa Hebreo chapter 11, verse 1 to 3. So ito po ang sinasabi. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. So ito po yung mga salita na kung saan yung atin pong pananampalataya, ito po ang magbibigay sa atin ng katiyakan, na kung ano man po ang ating nangyayari sa ating mga buhay, ano man po ang mga problemang ating kinakaharap, ano man po ang ating mga pangangailangan o kahilingan sa Panginoon, alam ko po na sa pamamagitan ng ating pananampalataya o ating faith, talagang papakita ng ating Panginoon ang kanya pong kadakilaan sa bawat isa sa atin. So nasa panahon ngayon, napakahirap po ng sitwasyon natin. Hindi natin alam kung ano po ang mangyayari sa ating mga buhay, kung ano po ang mangyayari sa ating pamilya. Sa mga virus, sa mga pandemic na talagang hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. Ito ba ay masusugpo sa pamamagitan po ng mga gamot o mga vaccine na ginagamit ngayon sa atin pong mga kababayan, So napakahirap po, kaya napakahalaga po ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. At hindi lamang po simpleng pananampalataya, kundi dapat po talagang
matibay na pananampalataya na ang lahat ay kayang gawin ng ating Panginoon. So yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon, no? Kasi po napakahirap sa panahon po ngayon, ay talagang hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa pamilya natin, no? Walang kasiguruhan, walang katiyakan. So kailan masusugpo ang mga virus na yan na patuloy lumalaganap, no? Ang mga ospital natin punuan po. Ang mga doktor po natin, mga nurse, dumadaing na po sa bagod na kanilang nararanasan. Araw-araw libo ang dinadapuan ng karamdaman. May mga pumapanaw dulot po ng mga virus na sinasabi. Maraming kababayan natin na nagbibigti o nagpapatiwakal dahil po sa problemang di makayanan. So ito po yung talagang napakahirap na sitwasyon natin ngayon sa atin pong bansang ito, no? So ang problemang nararanasan o nangyayari ngayon ay hindi lamang po dito sa atin sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na sa India, no? Pag namatay ang isa sa pamilya, sila po mismo ang nagsusunog ng kanilang mga patay o ng mga bangkay. Kasi po talagang ang mga krematorium po nila doon ay punuan na. Hindi na po kayang tugunan ang talagang mga namamatay sa kanilang bansa, no? Kaya talagang sila na po mismo, kung may namatay sa kanilang pamilya, sila na po mismo ang gumagawa ng paraan para po sunugin ang kanilang mga patay, no? So napakahirap na talagang kung titingnan natin ngayon. Kaya napakahalaga po ng atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. So ang kalaban po natin, hindi po natin ito nakikita. Ang mga virus po, hindi po natin ito makikita. So, hindi rin po natin alam kung kailan ito dadapo, kung kailan tayo tatamaan ito. Pero sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon, mayroon po tayong proteksyon na galing po sa Diyos, na hindi po niya tayo pabayaan. So dito po sa atin, no, magpapansin po natin, no, ang mga ospital po natin, may mga nakalagay po doon sa emergency room nila na no vacancy, no? Ibig po sabihin, wala na pong lugar, wala na pong pwedeng paglagyan ng mga tao na mayroon pong mga emergency na kalagayan, no? Kaya ang iba po namamatay na lamang po sa biyahe pa lang, no? Kasi po halos walang tumatanggap na ospital, kasi po punuan na po ang ospital natin. So ano po ang kailangan natin bilang mga mananampalataya? Ano po ang talagang kailangan natin na dapat mayroon tayo, kundi ang atin pong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, no? Wala po tayong ibang dapat lapitan ngayon kundi ang ating Panginoon, kasi siya lamang po ang may alam ng buhay natin. Siya lamang po ang talagang dapat nating lapitan. Kaya talagang yung mga nangyayari po ngayon, talagang hindi natin alam, no? Hindi natin alam. Wala po tayong alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya nga po, no, marami ang nakakaranas ng depression, no, mga anxiety. So ang iba gumagawa po ng hindi na maganda, no? May mga nagnanakaw, mayroon pong iba na kahit bawal talagang ginagawa, kasi po para lamang talagang maitawid ang sa gutom ang kanila pong mga mahal sa buhay o ang kanilang pamilya. So yan po ang nakakalungkot ngayon. So ang nangyayari ngayon, nadulot po ng pandemya na yan, no, halos lahat apektado. Mayaman ka man, mahirap ka man, no? Kristiyano ka man o hindi, talagang mayroon pong pag-aalala sa buhay. Hindi po natin talaga kayang layuan ito. Hindi po natin kayang talagang paglabanan ito kung wala po tayong pananampalataya. Kaya napakahalaga po sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na tayong mga Kristiyano, no? So tayo nga mga Kristiyano, nakaranas pa po tayo, nakaramdam po tayo
ng pag-aalala. Lalo na kaya, paano na lang kaya ang buhay po ng mga hindi Kristiyano? So tayo po, alam natin, no? Kahit anong problema na yan, kahit may mga karamdaman, kahit may mga mabibigat na pagsubok na yan, no? Naniniwala at nananampalataya tayo na talagang hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Tutugunin po niya ang ating pong mga pangangailangan. Kaya nga po mayroon pong paalala si Apostol Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 35, no? Sabi niya rito, kaya may kaya't huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. So tayo pong mga mananampalataya, no? Ano man pong mga pagsubok na yan, kapag talagang nananalig tayo na talagang pinangahawakan natin ang mga pangako at ang kadakilaan ng ating Panginoon, mayroon pong nakahandang gantimpala sa mga tao po na talagang paglabanan o kayang paglabanan po ang mga pagsubok na yan. So wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya dapat lamang po na talagang magtiwala po tayo sa Diyos po na nagbigay ng ating buhay. Mayroon po siyang kayang gawin kung ano man po ang mga nagiging problema ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, no, kaya nga po, no, huwag tayong padaig sa anumang problema, no, bagkus isipin natin ang magagawa ng Diyos. May magagawa po ang ating Panginoon. Mas lalo nating pagtibayin, patatagin ang ating pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ang magbibigay po ng katiyakan sa bawat isa sa atin, no? May magagawa ang Diyos. Pangako po ng Diyos yan, no? So madalas sinusubukan tayo ng Diyos kung gaano katatag ang ating pananampalataya o tiwala sa Kanya sa pamamagitan ng mga problema. Yan po ang sukatan ng Diyos sa mga mananampalataya o sa Kanyang mga anak, no? So kaya sa mga problema po, wag po tayong masyadong talagang manlumo o manlupaypay, bagkus talagang hawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi po sa Colossians chapter 2 verse 6 and 7, no, sabi po rito, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Verse 7, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So ito po ang paalala ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin, no? Na mamuhay na po tayo na may pakikipag-isa sa Kanya o sa ating Panginoon Jesucristo. So kung tayo po ay patuloy na talagang nagpapailalim, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, haleluya, mayroon pong gagawin ang Diyos sa buhay natin. Kaya dapat lamang po magpakatatag tayo, no? Huwag tayong manglupaypay po sa mga problema. Ano man, kahit gaano kabigat na mga problema na yan, no? Sa atin pong pananampalataya sa ating Panginoon, ituturo po ng Diyos kung paano natin paglabanan yan. Napakahalaga po na talagang sa panahon ngayon, dapat po talagang kung nais natin kalugdan tayo ng ating Panginoon sa mga problema na yan, dapat po talagang magtiwala tayo sa Kanya. Manampalataya po tayo, no? Talagang huwag po nating hayaan na tayo po ay madaig ng mga problema na yan. So maging sa Apostol Santiago, no, may paalala po sa James chapter 1 verse 2 to 3. Sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumanas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So ibig pong sabihin, no, dito po sa Bible, nandyan po palagi, no, na ang mga pagsubok minsan ay talagang ginagamit ng Diyos sa buhay natin. Kasi po, sabi nga ang mga pagsubok, ito po ang nagiging sukatan, no, o basihan ng ating Panginoon kung tayo ba ay talagang malalim na ang ating pananampalataya sa ating Panginoon.
matatag na ba ang ating pong ang pananampalataya sa ating Panginoon? So sa mga problema po, kaya po sabi nga ni Apostol Santiago, no, na talagang wag po tayong mangamba, wag po tayong magpadaig sa mga pagsubok na yan, no? Dapat yung malaman, no, na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So sa pagsubok po, pinapatibay at pinapatatag po ng Diyos ang atin pong pananampalataya sa Kanya. So napakahalaga po, no? So bakit nga ba sinabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Santiago, no, yung mga ganitong mga pangyayari? Kasi po kung titingnan natin si Apostol Pablo po, talagang matindi po ang kanyang pinagdaanan mga pagsubok, mga problema na kung saan maging ang kanyang buhay po talagang dumadating talagang nasa bingit ng kamatayan. Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, talagang may nakaamba pong pangamba sa kanya. Pero hindi po ito naging hadlang na magpatuloy si Apostol Pablo na gawin po ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi po talagang naging hadlang yung mga banta niyan sa buhay ni Apostol Pablo, kasi ang nais po niya talagang maipalaganap, kanya pong maipahayag kung ano po ang kalooban at kung ano po ang pinag-uutos ng Diyos sa kanya, no? So kaya talagang baging po sa bawat isa sa atin, kung alam po natin na binubulungan po tayo, inuutusan po tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, dapat po wag natin itong tanggihan, dapat po sundin natin ito. Wag po tayong tumanggi sa sa panawagan ng ating Panginoon, no? Kaya nga po, no, sa mga nangyayari ngayon, mas lalo nating panatilihin si Kristo sa ating mga puso at lalo nating patatagin ang ating mga pananalig sa Kanya, no? Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 17 to 18, sabi po rito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. At sayo po rito, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, no? So ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, no, naway, sabi niya, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso. So dapat po si Kristo po ay manahan, anyayahan po natin sa ating mga puso. Yan po ang napakahalaga po sa isang Kristiyano, na si Kristo po dapat at ang banal na Espiritu ang nananahan po sa ating mga puso. At dapat po maging pundasyon, matibay na pundasyon po ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, upang anuman po ang talagang mga ating gagawin, kung anuman po ang nais ng Diyos na gawin natin, tayo po ay talagang gagabayan ng ating Panginoon. Sabi niya rito, upang inyong lubusang maunawaan, no? So kapag may pag-ibig sa puso natin, alam niyo po, unawaan natin kung ano po ang nais o ang layon ng Diyos sa buhay natin. Kung ano ang nais ng ating Panginoon na makita natin, no, yung kanyang kadakilaan. Kasi po, sabi nga sabi niya rito, no, kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, no, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. So ibig po sabihin, no, yung lawak na sinasabi, gaano man po, napakalaki po, napakalawak po ng mundong ito. Napakalawak po ng mga lugar na kung saan talagang kung tayo lamang po ay sa ating pamamaraan lamang tayo gagawa, no? Talagang hindi natin ito kaya. Pero kung mayroon pong pag-ibig sa ating puso, kaya po natin itong abutin ang mga pangangailangan ng mga tao o ang pangangailangan ng mga taong talagang wala pong ibang malalapitan, no? Kaya tayo po ang gagawin ng ating Panginoon na maging pagpapala po, no? Sabi niya rito, yung ang pag-ibig daw po ng ating Panginoon ay talagang mahaba,
no, ibig po sabihin, no, at sabi niya rin, ang pag-ibig ng ating Panginoon talagang mataas. Ang pag-ibig ng ating Panginoon, no, ay malalim. So ibig pong sabihin talagang kung titingnan natin, kung ating uunawain ang kapangyarihan at ang pag-ibig ng ating Panginoon, no, ang presensya ng ating Panginoon, kahit saang dako po nandun siya. So hindi po natin kailangan panghanapin ang ating Panginoon, no, kundi tumawag lamang po tayo. Ang kailangan natin ay manalig, manampalataya tayo na ang Diyos po tutugon kapag tayo po ay tumawag. Ang Diyos po ay sasagot sa ating pangangailangan kung tayo po ay talagang may lalapit at mananalig sa Kanya. Yan po ang nais ng ating Panginoon. No, kung titingnan po natin dito sa Hebreo chapter 11, itong buong chapter po ng 11 ng Hebreo, dito po natin makikita, no, na talagang sa pamamagitan po ng pananampalataya, kinalugdan ng Diyos ang Kanyang mga hinirang. No? Sabi po dito, sa verse 4 ng chapter 11, no, sabi niya rito, dahil sa pananampalataya sa Diyos sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So ang pananampalataya po, napakahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano. At sabi rin po dito sa verse 5, no, sabi po dito, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. So ibig po sabihin, kung nais po nating kalugdan tayo ng ating Panginoon, talagang nandun po dapat matibay po ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. So yan po ang nais ng ating Panginoon, no? At sabi pa po rito sa verse 6, no, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So kapag hinanap po natin ang ating Panginoon, no, kahit sabi nga hindi natin nakikita, no, hindi natin nakikita ang Diyos, pero talagang sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon, nararamdaman po natin siya. Nandyan po ang Diyos, no? At sabi po rito ituloy po natin sa verse 7, sabi niya rito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So ano man po ang kalalagayan natin sa buhay, ano man po ang nakaraan natin, alam niyo po, kapag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, mawawalang lahat ito. Ano man kabigat ang kasalanan na nagawa po natin, kapag tayo po ay talagang nanampalataya sa ating Panginoon, ang lahat po ng karumihan natin lilinisin ng ating Panginoon. Yan po ang pangako ng Diyos sa buhay natin ng mga mananampalataya na gaya natin. At sabi po rito sa verse 8, sabi niya rito, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. So ibig po sabihin, kapag ang Diyos ang nag-utos sa atin, hindi Kanya ipapahamak. Sabi nga, sasamahan ka ng Diyos. Sa bawat hakbang po natin, kasama natin ang ating Panginoon. Yan po ang pangako ng Diyos, no? Kaya kapag tayo po ay patuloy na nananampalataya at nananalig sa ating Panginoon, hindi po tayo mapapahamak, bagkus tayo po ay kalulugdan ng ating Panginoon at tayo po ay magtatagumpay sa atin pong laban sa mundong ito. Napakahirap po ng sitwasyon ngayon. Napakahirap po na hindi natin alam ano kaya ang mangyayari sa kinabukasan. Ano kaya ang mangyayari sa pamilya ko.
Ano kaya saan ako kukuha ng pangangailangan ng pamilya ko? Isa lang po ang susi, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po, kung talagang walang-wala po tayong ibang lalapitan, kung walang-wala po tayong ibang masusulingan, andyan ang Diyos na nag-aantay po sa bawat isa sa atin. Hindi po niya tayo itatangi, hindi po niya tayo tatanggihan. Lahat ng atin pong hihilingin sa ating Panginoon, Kanya po itong tutuparin. Kanya po itong ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Tuloy po natin, no? Sa verse 11 sa inyo, dahil din sa pananampalataya ni Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na, at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. So ibig mong sabihin, sa atin pong pananampalataya, no, yung pananalig sa ating Panginoon, ito po ang magbibigay sa atin ng katiyakan. Ang mga bagay na hindi po natin nakikita, gagawin po at ipapakita ng ating Panginoon. Sabi nga dito po sa atin pong binasa, no, na sabi niya rito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, no? So, ibig po sabihin talagang baka dito sa verse 3, sa inyo, dahil sa pananampalataya naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. So, ibig po sabihin, ang Diyos po nung nilikha ang sanlibutan ito, ang Diyos po nung nilikha at binigyan niya, binuhay niya o ginawa niya ang tao, wala po siyang hawak-hawak kung ano man pong mga plano. Wala pong hawak ang ating Panginoon, no, kung ano po ang kanyang gagawin. Salita lang po ng ating Panginoon ang kanyang ginamit. Pero ang lahat ng ito, yung hindi po nakikita, no, yung mundo na talagang walang kaanyo-anyo dati, sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon, nangyari po ang lahat at naging maganda po ang kinalabasan po ng mundong ito at maging ang bawat isa sa atin. So napakahalaga po ng pananampalataya. Napakahalaga po ng pananalig natin. So sabi ko nga, no, hindi lamang po simpleng pananampalataya dapat ang mayroon tayo ngayon. Dapat po matibay na pananampalataya na anuman po ang mangyayari sa buhay natin, anuman po ang mangyayari sa pamilya natin, andyan po ang Panginoon na talagang tutugon sa bawat isa sa atin, sapagkat kapag ang isang tao patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, ang isang tao wala siyang ibang nilalapitan maliban sa ating Panginoon, kalulugdan po tayo ng ating Panginoon. At bukod po dyan, may gantimpala po tayong matatanggap mula sa Kanya. Napakahalaga po ng pananampalataya. At sabi pa po rito sa verse 23, no, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga pananandaliang aliw na dulot ng kasalanan. So ibig ko sabihin talagang ang pananampalataya po talagang itutuwid po niya tayo o ilalagay po niya tayo sa tama pong landasin o sa tama pong pananaw sa buhay, no? Kaya po talagang napakahalaga po sa buhay natin ngayon, no? At sa nangyayari po ngayon, sa nangyayari po na sa ating bansa ito. So kailangan din po ng tulong, kailangan din po ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya, bilang mga pinili ng ating Panginoon. Kailangan po natin na talagang
isagawa po ang nais ng ating Panginoon na sabi nga marami pong mga tao na nagsabi, marami pong mga lingkod ng Diyos na sabi malapit nang darating ang ating Panginoon. Pero ano po ba ang sabi ng Diyos doon po sa Mateo na kung saan sabi niya bago siya bumalik sa mundong ito, nung siya po ay umakyat, sabi niya babalik ako. Pero sabi niya bago ako bumalik, sabi niya ganoon, dapat maipalaganap po ang kanyang ebanghelyo. So ito po ang part ngayon ng bawat isa sa atin. Parte po ng mga mananampalataya, parte po ng talagang binigyan ng panibagong buhay ng ating Panginoon. Parte po ng bawat isa sa atin na binigyan ng kalinisan po ang ating mga karumihan. Kaya dapat po nating ipatutuo ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Huwag po nating tanggihan kung ano po ang inuutos ng ating Panginoon. Yan po ang nais po ng Diyos sa buhay natin. So sabi po dito sa verse 27, pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patagin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. So napakahalaga po ng pananampalataya. Kapag hindi po mahalaga sa atin na talagang alam natin kung ano yung mga dapat, alam natin kung ano yung hindi dapat, Pero ang napakahalaga po dito, dapat maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabi nga sa James sa Santiago na hindi rin po pwedeng puro lang tayo pananampalataya na hindi po tayo gagawa. Sabi nga ang pananampalataya na walang kasamang gawa, wala po itong kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. So hindi po dapat tayo na iasa na lang natin sa ating Panginoon kapag may kailangan tayo. Hindi lamang po dapat na manalangin ka lang para ibigay, para makamtan mo yung iyong kahilingan. Dapat kumilos po tayo. Dapat po gumawa tayo. Yan po ang nais ng ating Panginoon, So sabi nga ng Bible, kung nais nating mag-ani, kailangan po magtanim tayo. So kung wala po tayong itinanim, hindi po tayo aani. Yan po ang pamantayan. At maging po sa ating sa mga pagpapala na natatanggap natin, sabi nga kung tayo po ay tikom ang ating mga palad, na magbigay sa mga nangangailangan, ganun din po ang Diyos, Ganun din po ang Diyos. Kapag tayo po ay humiling sa Kanya, talagang minsan akala natin pinagkakaitan tayo. Pero alam niyo po, sinusubok tayo minsan ng ating Panginoon, Na talagang dapat matuto tayo sa pamantayan ng ating Panginoon. Dapat matuto po tayong manalig at manampalataya sa ating Panginoon. So yan po ang nais ng Diyos sa buhay natin. Yan po ang nais ng Diyos na talagang makita po sa bawat isa sa atin. Nang sa gayon po, tayo po ay kalugdan ng ating Panginoon. Yan po ang nais po ng Diyos sa buhay ng bawat isang mananampalataya. So glory to God, hallelujah. So napakahalaga po sa buhay natin ngayon na manampalataya sa ating Panginoon. Hindi natin alam po kung ano ang darating na bukas. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Pero ang isang napakahalaga po, may Diyos po na gagabay sa atin. May Diyos po na talagang sumasama sa atin. May Diyos po na kasama natin.
Saan man tayo pumunta, nandyan po ang ating Panginoon. Yan po ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po na talagang wag po tayong panghinaan ng loob sa mga nangyayari ngayon. Bagkus lalo po tayong kumapit sa Diyos. Yan po yan po ang nais ng ating Panginoon. Na sabi kapag si Kristo na sa ating puso at ang kanyang pag-ibig po ang nag-uugat at naging pundasyon po sa ating sa ating pong puso, talagang lahat po magkakaya nating gawin. Lahat po kaya nating tugunan, o lahat po kaya po nating talagang paglabanan. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po sa buhay natin ngayon na talagang manalig tayo sa ating Panginoon. Ipagkatiwala po natin ang buhay natin sa Diyos. Wala po dapat tayong ibang lalapitan maliban sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga problema, kapag tayo po ay talagang hindi natin alam kung paano ang gagawin natin, andyan po ang mga lingkod ng Diyos na kailangan na tutugon din po at tutulong po sa bawat isa sa atin. Sila po ang mga hinirang ng ating Panginoon. Sila po ang mga hinirang ng Diyos para po maging katuwang ng ating Panginoon. Sila po ang iniwan ng ating Panginoon, haleluya, nung siya po ay umakyat, bumalik po sa langit. No? Sabi niya, iiwan ko sa inyo ang aking espiritu at ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So ang kapangyarihan at as espiritu ng ating Panginoon hindi lamang po nanatili doon sa kanyang mga alagad, kundi nanatili po sa bawat isa sa atin, sa bawat nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya wag po tayong panghinaan sa mga nangyayari ngayon. Bagkus patuloy po tayong manampalataya na ang Diyos po ay gagawa sa ating mga buhay. Ang Diyos po kayang duwasakin ng ating Panginoon kahit gaano man po kalaking problema na yan, kabigat ng problema na yan, mas malaki po ang kapangyarihan ng ating Panginoon na wala pong imposible sa Kanya, wala pong mahirap para sa ating Panginoon. Kung tayo po minsan mayroon pong mga pagkuhan na yan na hindi natin kayang gawin, pero ang Diyos po kaya niya lahat yan. Kaya kailangan po magtiwala at manampalataya. Ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating buhay. Ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating pong pananampalataya na patuloy po niyang hawakan ito. Patuloy po niyang pagtibayin ito. So, magandang umaga po sa bawat sa atin. Yan lang po ang mensahe na nais kong iwan sa inyo. Patuloy po nating patatagin at pagtibayin ang ating pong pananalig sa Diyos. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ang pangako ng ating Panginoon, laging bukas ang pintuan ng langit. At anuman daw po ang ating hilingin sa kanyang pangalan, dadaloy at bubuhos po ang maraming pagpapala. Material, spiritual blessings po. Kaya patuloy po tayong manalig, patuloy natin tayong manampalataya sa ating Panginoon. God bless po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Panginoon, minsan pa, O God, salamat, Lord, sa bawat isa, Lord, na nakibahagi, Panginoon, sa gawain ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mo, O God, hallelujah, nanood, Panginoon, ng programang ito, ng gawain ito, O God, hallelujah. Lord, aking dalangin, Panginoon, hindi malayo, Panginoon, walang imposible ang layo. Walang imposible ang lalim. Walang imposible, Panginoon, ang lawak, O God, hallelujah, sa mga nangangailangan. Ang iyong banal na espiritu, ang iyong banal na presensya, ang iyong kapangyarihan ay nasa lahat ng dako. Kaya, Lord, aking dalangin sa lahat, Panginoon, ng mga may problema, sa lahat ng may mga pangangailangan, Lord, in the name of Jesus, padaluyin niyo po, Panginoon, ang katugunan, Lord, sa bawat isa, O God. At kung mayroon man, Panginoon, may mga karamdaman sa mga oras na ito,
aming itinataas, dinudulog, Panginoon, ang aming mahal na Pastora Edna Soriano, Pastora Hall, O God, Sister Caris, Panginoon, ang kanilang buong pamilya, O God, hallelujah, Lord, in the name of Jesus, bakuran niyo po, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang kanilang tahanan, O God, hallelujah. At Lord, in the name of Jesus, amin, Panginoon, winawasak, sinasaway, Panginoon, ang mga karamdaman, ang mga virus, Panginoon, kung mayroon man, O God, hallelujah, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Dumaloy, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng iyong lingkod, O God, Pastora Edna, Pastora Hall. In the name of Jesus. At Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na sila, Panginoon, ay madaig, Panginoon, makaramdaman ng mga problema, O God. Bagkus, O Lord, hallelujah. Ibabangon at patatagin mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, O God, hallelujah. Walang iba, Panginoon, kaming ilalapitan maliban sa iyo. Kaya Lord, salamat maging Panginoon, hallelujah, sa aming sa pamilya ng Our Lord's Temple, O God, hallelujah. Lord, kung mayroon man may mga karamdaman, hindi po namin alam, hindi ko po alam, Panginoon. Ngunit Lord, ikaw ang Diyos na nakakita, Panginoon, ng sitwasyon ng bawat mga anak mo, O God. Kaya Lord, kung mayroon man may iba pang may mga karamdaman, Lord, ang kagalingan ay dumaloy sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. At Lord, sa mga nangangailangan, Panginoon, mga material blessings, O God, hallelujah. Kakapusan, Panginoon, sa sa material na pangangailangan. Lord, ikaw ang Diyos na mayaman, O God. Nasabi mo, Lord, hallelujah, laging bukas ang pintuan ng kalangitan, na anuman ang aming hilingin sa iyo, ay dadaloy ang katugunan. Kaya Lord, salamat, napakabuti mong Diyos, napakabuti mong Diyos. Aking dalangin, Panginoon, at pinagkakatiwala, O God, hallelujah, ang pamilya ng Our Lord's Temple, O Lord, Tandansora, Muson, Payatas, Karanglan, O God, hallelujah. Lord, tunay nga, Panginoon, tugunin mo, Lord, ang bawat pangangailangan, O God. I-bless niyo, Panginoon, ang bawat pamilya. Ingatan niyo pa kami, Panginoon, sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Kaya Lord, sa iyo namin, Lord, ibinabalik ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa sa atin.